Sa pagdating ni Pangulong Marcos sa Cambodia para sa kanyang state visit, kakamustahin niya ang Filipino community roon. At mula sa Phnom Penh, Cambodia, nakatutok live si Jonathan Andal. Jonathan? Pia, Susday o greetings mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Alas 5 ngayon ng hapon dito, atrasado ng 1 oras kumpara dyan sa Pilipinas. Nandito ko ngayon sa loob ng isang hotel at ang nasa likod ko ay yung mga overseas Filipino workers dito na kukumustahin mamaya ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bahagi ng kanyang 3 araw na state visit dito sa Cambodia. Alas 4 ng hapon, oras sa Pilipinas, dumating sa Cambodia si Pangulong Bongbong Marcos kasama si First Lady Liza Araneta Marcos. Sukli ito ng Pangulo sa state visit sa Pilipinas ni Cambodian Prime Minister Hun Manet noong Pebrero. Ikalawang beses na rito sa Cambodia ni Marcos. Nagpunta rin siya rito noong 2022 para dumalo sa ASEAN Summit. Sa mga kalsada ng Phnom Penh, nakahilera ngayon ang mga watawat ng Pilipinas at ang litrato ng Pangulo ng unang ginang at ng hari ng Cambodia na si Norodom Sihamoni. Bukas, makikipagpulong ang Pangulo kay Cambodian Prime Minister Hun Manet. 3 kasunduan ang pakay niyang makuha rito sa higher education o kolehiyo, air services at laban sa transnational crimes gaya ng mga Pilipino na nabibiktima ng human trafficking at ginagawang scammer dito sa Cambodia. Makikipagpulong din siya sa mga business leader dito para pag-usapan ang pamumuhunan ng mga negosyante sa Pilipinas at Cambodia. Sabi ng Department of Foreign Affairs o DFA, umaasa silang sa pagtatapos ng state visit, darami ang mga turistang Cambodian sa Pilipinas at mapalalakas ang pag-e-export dito ng mga produktong Pinoy. Sabi ng ating ambassador sa Cambodia na si Flerida Ann Camille Mayo, nasa 10,000 na ang mga Pilipino rito as of 2024. Karamihan mga guro, mga supervisor sa mga pabrika at mga misyonero. Pia, sa mga oras na ito ay nasa 500 na yung mga Pilipino na nandito sa venue. Darating po si Pangulong Bongbong Marcos dito 7:30 ng gabi, oras dyan sa Pilipinas. Yan muna ang latest mula rito sa Phnom Penh, Cambodia. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Jonathan Andal. Tinangay ng agos ng Kansalakan River ang 2 estudyante sa Gihungan City, Negros Oriental. Naiyak ang kumukuha ng video habang naghihintay ng tulong. Ayon sa kapitan ng barangay sa lugar, maayos ang kalagayan ng dalawa. Nasagip sila ng kumapit sa ugat ng puno. Sinisisi ng kapitan sa pangyayari ang hindi natapos na spillway doon na halos 5 milyong piso raw ang pondo. Nagkasira-sira na rin ang mga nakatambak na imburnal na para sa proyektong sinimulan noon pang nakaraang taon. Anya, kamakailan lang muli nang hingi ng tulong sa kanya ang DPWH 1st Engineering District para ituloy ang proyekto. Sinisikap pa namin makuha ang panig ng DPWH 1st Engineering District kaugnay nito. Nasa bansa na ulit si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma matapos i-deport ng Amerika. Nakatutok si Salima Refran. Kasama ang ilang escort mula U.S. Immigration, dumating sa bansa Sabado ng gabi si dating PCSO General Manager at retired Police Colonel Royina Garma. Dineport ng Amerika si Garma pabalik ng Pilipinas. Siya po ay isang deportee galing sa USA, no? At meron po din report sa atin na subject din po siya ng Interpol hit. So, since earlier this year, she was detained po upon her arrival sa USA at nag-apply din po siya for asylum. However, we are still trying to verify and validate kung ano ba talaga ang basis ng pag-deport. Meron po tayong report na dahil po ito sa pag-deny ng kanyang asylum request. However, we have not yet gotten any official document to confirm the same. Nobyembre noong isang taon, umalis si Garma kasama ang anak pa Amerika sa gitna ng mga pagdinig ng House Quad Committee kaugnay ng kampanya kontra iligal na droga ng Administrasyong Duterte. Sinabi niyang inutusan siya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na palawigin sa buong bansa ang Davao model ng drug war. Nakaalis ng bansa si Garma bago pa naglabas ng ILBO o Immigration Lockout Bulletin Order sa kanyang pamahalaan at ang paghahain laban sa kanya ng mga reklamong murder at frustrated murder para sa pagpatay kay dating PCSO Board Secretary Wesley Barayuga.
Dahil walang warrant of arrest kay Garma, malaya siyang nakaalis ng airport at hindi kinustudiyan ng mga otoridad. There was a coordination between the immigration services of the United States at yung immigration din po natin. We were informed that she is a deportee from the USA, kaya pinoses din natin siya as a Filipino and was later released by immigration. Ang abogado ni Garma nakausap sa cellphone ang kliyente kagabi. Noon pa, nagre-request na kami ng voluntary deportation. So I do not know kung deportation o to. Hindi ko alam kung deportation o to or nag-grant yung voluntary request. Ganun pa rin. Wala naman change sa situation, di ba? Sabi ng Department of Justice, makipag-usap sa kanila si Garma. Bukas daw ang kanilang kagawaran kung nais itong ihayag ang kanyang mga nalalaman pa sa pagpatay kay Barayuga at sa drug war. Kung meron pa pong ibang personalities na kasama po dito sa kaso na ito, we hope that she can also give that. In that case, pwede naman po siyang i-discharge as a state witness kung meron pa siyang ibang kasama at hindi na siya ang magiging most guilty sa kaso. Para sa GMA Integrated News, Sanima Refra, nakatutok, 24 oras.